Sa mga nanonood dito na may sasakyan or motor, very familiar kayo sa concept ng oil change or change oil. Diba? So sa change oil, basically, pinapalitan natin yung langis ng sasakyan or ng motor kasi ang maruming langis would damage the engine of your vehicle or it could destroy it. Isipin nyo na lang yung langis na yun yung dugo sa tao. Ang dugo natin, kailangan ding malinis. Pero kung sa sasakyan, ang gagawin niyan para linisan is alisin yung oil and then palitan ng bago, sa dugo ng hayop, hindi po pwedeng gawin yan. Kaya naman, meron tayong specialized system that does that. And that system is called the urinary system. And yun yung pag-uusapan natin ngayon. Ano ba yung iba't ibang mga structures, functions, and importance of urinary system, specifically when we're talking about animals or farm animals. So unang-una, ang titignan natin is ano ba yung mga major organs that is involved in the animal's urination. Okay, ano yung mga organs that is involved in the urinary system. And mayroon tayong apat dyan. We have the kidneys, the ureters, the urinary bladder, and the urethra. Unahin natin yung pinakabida sa kanilang lahat, which is the kidneys. The kidneys are this one. Iyan yung pinakabida, the central organ of urination, because this is the organ that filters blood and removes the waste product in the blood through its tiny specialized units called the nephrons. Later on, pag-uusapan natin kung ano ba itong nephron na to when we go to the process, when we go to discuss how urine is being formed. So, ang mga kidneys, madalas sa hayop, they are paired, so dalawa. They are bean-shaped, except for cattle. Kasi sa cattle, ang kidney nila is heart-shaped, yung right kidney, whereas lobulated naman yung left kidney. And saan nakalocate ang kidney? It is basically located at the side of the vertebral column sa likod, madalas, ng hayop. Now, after the blood is being filtered in the kidney, dadaan yan doon sa tinatawag nating transport tubes. Okay? So, dadaan yan sa parang hose, and ang tawag doon sa hose na yon, doon sa highway na yon, is your ureters. So, your ureters is this one. So, basically, the ureters ay daanan po ng filtrate, ng substance na na-filter sa kidney. Dadaan dyan sa ureters, saan naman papunta? Papunta na siya doon sa storage organ ng urinary system, which is the bladder. So ang tanong ko sa inyo, paano naigagalaw ng ureters yung filtrate from the kidney going to the bladder? Paano niya na itatransport? Okay? Paano niya na i-move? Right? So ang ureters na i-move niya, yung filtrate from the kidney going to the bladder through a process called peristalsis. Now, baka narinig nyo na yung salitang peristalsis. Basically, peristalsis is related to digestion, kung saan it describes the movement of the esophagus that moves the food from the esophagus going to the stomach. Kahit na nakabaliktad ka at kumain ka, magmo-move pa rin yung pagkain papunta sa stomach mo because of peristalsis. So, ang peristalsis, yan ay muscle contraction. So, kumbaga, because of that contraction, pinupush ng ureters yung filtrate from the kidney going to the bladder. So, the reason why the ureters can push the filtrate from the kidney to the bladder is through a mechanism called peristalsis. Now, from the ureters, pupunta na ngayon yung ihi or yung filtrate, okay? Filtrate, that's the best term probably, or urine, pupunta na ngayon siya doon sa urinary bladder. Yan yung holding tank. Okay? So yan yung tangke na nangongolekta ng ihi before siya ma-expel out doon sa katawan ng hayop.
Now, iba-iba ang bladder capacity per animal, such as for cattle, 5 to 6 liters, horses around 4 to 5 liters before siya ma-expel out. Whereas kapag sa mga sheep and goats naman, sheep and goats typically live in arid regions kung saan mainit and kailangan nilang mag-conserve ng tubig. Madalas maliit lang yung kanilang urinary bladder at around 0.5 to 1 liters only. So from the urinary bladder, kapag napuno na yan, pupunta na ngayon yan sa urethra. Yan na ngayon yung final passage ng ating urine. So it's a muscular tube. It is the pathway for urine excretion. Ang urethra sa mga babaeng hayop ay madalas shorter. Okay? So therefore, they are more prone to urinary tract infections. Whereas sa males naman, mas maluwang. So mas mahaba, mas longer yung urethra tract nila, although it's narrower, therefore they are at risk of urinary blockages. Sa mga lalaki, ang urethra sa mga lalaki ay daanan parehas ng semen at ihi. Whereas sa babae, magkaiba. So yun yung difference between the urethra of female and male animals. Now that we have discussed the 4 major organs of the urinary system, let us now talk about the urine formation in farm animals. Okay? Paano ba nabubuo ang ihi? Paano ba sila nakaka-create ng ihi na ini-expel out nila? And doon sa ihi na yon kasama lahat ng dumi na nasa kanilang dugo. Now, before going into the process of urine formation, let's talk about yung smallest functional unit ng kidney that is involved in filtration. And ano na yon? Sabi ko sa kanina, ano yung small functional unit ng kidney that is responsible for filtration? We call that as our nephron. Okay? Magti-take ka ba ng licensure exam for agriculturist this year? If yes, I believe my course is for you. Enroll now at Learning Agri Withal modular course by clicking the link below. Ano pang hinihintay mo? Mag-enroll ka na. Samahan kita mag-review. Bye!